Dante, bakit daw dinedma nila ang SONA ng Pangulo? Wala nang inaasahan nga doon sa mga sasabihin ng Pangulo sa kanyang State of the Nation Address o SONA kanina ang mga progresibong grupo na kasama nga dito sa isinagawang rally kontra SONA ng Pangulo kanina. Ito ang pinakita ng mga progresibong grupo kaugnay ng isinagawang SONA ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Anila wala naman silang bago, Monica, no, na inaasahang maririnig sa Pangulo. Hindi naman anya ito nakikinig sa taong bayan na dapat niyang pinaglilingkuran. Ayon sa labor leader na si Attorney Luke Espiritu, sa nakaraang 4 na termino o 3 taon ng panunungkulan ng Pangulo, wala man siyang programa para sa mga manggagawa. Sa halip, ang pinapakinggan at kinakausap niya nito ang mga malalaking negosyante sa bansa. Sa loob ng administrasyon nito, hindi naaalis ang Pilipinas sa top 10 worst countries pagdating sa mga manggagawa. Nananatili din na ang bansa ang #1 rice importer sa buong mundo at may pinakamahal na presyo ng kuryente sa Asia na mga pangunahing kailangan ng mga mamamayan. Nananatiling deadliest country pagdating sa mga mamamahayag. Ang flood control din anya ay pinagkakakitaan lamang ng mga nasa pwesto. Kaya naman wala itong maibibigay na grado sa Pangulo. Dagdag pa ni Attorney Nery Colmenares, pampapapugi lang naman ng Pangulo ang sinasabi nito. Sa mga nakaraang SONA, bago pa ito magsimula ang talumpati ang Pangulo, ay umaalis na ang mga progresibong grupo para makinig sa SONA. Pero kanina, Monica, ay minarapat nilang sabayan ng tinatawag nilang People's SONA ang SONA ng Pangulo. Hindi naman umano nabibigyan ng solusyon ng presidente o ng kasalukuyang administrasyon ang problema ng bansa tulad ng mataas na presyo ng bilihin. Naging pain din umano tayo ng bansang Amerika sa giyera sa mga malalaking mga bansa. Kanina, Monica, ay sa halip na sunugin itong may ginawa kasing FEG, yung mga progresibong grupo na tinatawag nilang BBM o bongbong mambubudol, sa halip na sunugin, ito ay kanila lamang sinira dahil nandirito rin kanina, nakikita natin yung mga kawanin ng Philippine National Police na maaari silang arestuhin dahil yun ay paglabag sa environmental law na pinapatupad ng ating gobyerno. So totally, in general, batay doon sa ating mga nakausap kanina, bukod sa hindi naman sila nakinig talaga sa SONA ng Pangulo, ay dismayado pa rin sila doon sa mga sinasabi ng ating presidente. Pero dahil mayroon din naman silang interes sa mga pangyayaring inaasahan natin sa ating bansa, ay pakikinggan na lang daw nila ito sa replay ang SONA ng ating presidente. Yan ang ating update mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Monica. Pero sa kabuuan ba, Dante, masasabi mo na naging mapayapa naman ang naging pagdaraos ng SONA as far as yung situation dyan sa labas ang concern? In fairness, Monica, mas mapayapa ngayong taon ang nakikita natin. No? Nung mga nakaraang SONA ay nag-cover din naman tayo dito sa ginagawang mga kilos protesta o anti-SONA ng iba't ibang mga grupo. Pero sa ngayon, wala tayong nakikitang girian, wala tayong narinig na nagkasagutan o kaya nagkasigawan ang mga militanteng grupo at ang mga pulis as compared doon sa mga nakaraan pang mga SONA. Maraming taon nang nakararaan na ating nararanasan. So maayos naman na ang ginagawa o ginawang pagkilos ng iba't ibang mga progresibong grupo, kaakibat nga ang kanilang panawagan na sana, pangunahin, Monica, itong pagtaas ng sahod ng mga manggagawa. Bagamat tinaasan nga daw ng 50 pesos ang sahod ng mga manggagawa, pero hindi naman na ito ramdam sapagkat patuloy namang tumataas ang presyo ng mga bilihin. Monica. Ay, may tanong lang ako, Monica, Dante. Dante, kamusta yung lagay ng trapiko dyan? Dahil kanina pinuno ng rallyista yung kalsada ng Commonwealth.
nakikita ko sa likuran mo, medyo may pagbagal ng trapiko. Binuksan na ba ang kalsada dyan? Actually, Nel, hindi naman siya talagang totaling sarado. Bagamat kaninang umaga, one lane lang itong pa northbound. So medyo yung usad nga ng trapiko kanina talagang masasabi nating bumper to bumper, mga bandang 8 hanggang mga alas tanghali. Pero sa ngayon, kung makikita naman ninyo, bagamat mahina pa rin yung daloy ng trapiko, pero as compared doon kanina sa nakikita ng ating mga kasambahay, kaninang umaga hanggang tanghali, ay halos hindi umaabante yung mga sasakyan dahil nga one lane lang ang binuksan dito. Bagamat sa ngayon, one lane pa naman, pero wala naman kasing mga nakaharang na yung mga nagprotesta kanina kasi natural may mga part ng kalsada na kanilang na-occupy, so lumiliit yung mga daanan ng ating mga motorista. Pero sa ngayon, nakita natin, nag-disperse na rin yung mga kababayan nating nag-rally dito, so medyo bumibilis, Nel, ng kaunti kahit pa paano yung daloy ng trapiko dito. Nel. Oo. Isa pa gusto kong tanungin, Nel, kay Dante, kasi usually kapag may mga ganyan malaking pagtitipon, pagkatapos hindi maiwasan na mag-iwan ng maraming basura. Oo, kalat, ano? Kumusta naman dyan, Dante? Marami bang naiwan ng mga plastic, mga signages, no? Dyan sa area mo? So far sa ngayon, Monica, wala tayong nakita na ganon nakaraming basura as compared yung mga nakaraan din na ating pag-cover ng zona dito. At ang kagandahan pa dito, Monica, nung mag-disperse ang ating mga kababayang mga rallyista, kaagad-agad ay pumasok ang mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at tumulong na rin sila sa paglilinis doon sa mga kalat na naiwan ng mga militanteng grupo na nagsagawa nga ng kanilang kilos protesta dito sa harap ng St. Peter Parish kanina, Monica. Sige, Dante, patuloy kaming makikipag-ugnayan sa iyo para sa mas marami pang update. Maraming salamat, Dante Amento, live yan mula sa Quezon City.